Ikaw ba ay magsasaka o mangingisda? Gusto mo bang makatanggap ng ayuda o anumang benepisyo mula sa Department of Agriculture? Sinihikayat ng Department of Agriculture ang bawat magsasaka at mangingisda na magparehistro sa RSBSA. Ano nga ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Register System for Basic Sectors in Agriculture ay opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Paano magparehistro? Step 1. Ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng lupa o anumang katibayan ng pagmamay-ari ng lupa. Orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Step 2. Pumunta sa inyong City o Municipal Agriculture Office na nakakasakop sa inyong sakahan. Kumuha at sagutan ng RSBSA Enrollment Form. Step 3. Pagkatapos sagutan, papirmahan ang form sa inyong barangay chairman, City o Municipal Agriculturist at City o Municipal Agricultural and Fishery Council Chairman. Step 4. Isumiti sa City o Municipal Agriculture Office ang kumpletong nasagutan na form kasama ang iba pang mga kailangang mga dokumento. At Step 5, kunin ang RSBSA Enrollment Stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na at upang maging kwalipikadong benepisyaryo ng anumang programa ng kagawaran. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa inyong City or Municipal Agriculture Office o sa Department of Agriculture Regional Field Office 12. Bird flu. Ito ay nakakahawang sakit ng mga ibon na dulot ng avian influenza type A virus. Dapat ba itong ikabahala? Oo, dahil maaring ikamatay ito ng inyong mga alagang manok, itik, ibon at iba pang hayop. Paano ito maiiwasan? Palagiang mag-disinfect, paggamit ng personal protective equipment at i-report agad ang kahina-hinalang pagkamatay ng mga alagang ibon sa otoridad. Tayo'y magtulungan upang bird flu ay maiwasan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Protektahan ang inyong alagang baboy kontra African swine fever. Huwag pakainin ng kaning baboy. I-disinfect ang kulungan. Maglaan ng sariling protective equipment at ugaliing masigla at painumin ng bitamina ang inyong mga alagang baboy. I-report agad sa otoridad kung nakitaan ng sintomas ng ASF. Be safe, be secure, be ASF-free. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Panoorin, makilahok at maging motivated. Mga ka-agri, handa na ba kayong maling matuto? Tutok sa mga bagong episodes na siguradong makakatulong para mapahusay yung production ng gulay. School on the Air o SOA on Vegetable Production dito lang sa Agri Tayo Soc-Sargent. Welcome back mga ka-agri! Unang-una po sa lahat, nais ko po sanang batiin ng ating mga ka-agri na nagmumula pa sa iba't ibang probinsya ng Rehiyon 12 at ating mga kababayan din sa amang dako ng Pilipinas na patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Kayo po na yun ay nakatutok sa School on the Air via our official Facebook page ang Agri Tayo Soc-Sargent sa ilalim po ng Department of Agriculture Regional Field Office 12 na pinamumunuan ng ating Regional Executive Director Roberto T. Perales. Dito sa ating programa ating pong tatalakay ng mga mahahalaga at kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa tama at angkop na pagtatanim ng gulay. Kaya samahan ninyo ako mga ka-agri dito lang sa SOA on Vegetable Production.
Isang napakagandang umaga sa inyong lahat mga ka-agri at welcome sa ating pang-5 episode ng SOA on Vegetable Production. Makikita sa inyong mga screen si Ian Carbonell ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng DARFO 12. Mga ka-agri, nasa panibagong lokasyon naman po tayo. Naririto po ako ngayon sa malamig at napakagandang home of the treasures, ang Lake Cebu, South Cotabato. At nakakasama po rin natin ngayon ang isa sa pinaka-aktibong acting municipal agriculturist ng ating rehiyon. Mga ka-agri, ating pong i-welcome si Sir Mario D. Lobiriza. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamdol Lake Cebu. Welcome po sa ating bayan, ng pinamalamig na bayan ng Lake Cebu, South Cotabato. At binabati ko rin po si Sir Andy Ango na kasalukuyang naka-standby sa 2P Research and Experiment Station na handa namang magbahagi ng panibagong kaalaman tungkol sa ating paksa na ngayong araw, ang Regional Agribusiness and Marketing Support to the Vegetable Industry. Magandang umaga kasamang ayan. Atin pong binabati ang ating mga masugid na viewers ng ating palatuntunang AgriTayos Soxagen. Ayun! Pero bago tayo tumungo sa ating research speaker, may nais lang po kaming itanong sa iyo, Sir Mario. What makes Lake Cebu special in terms of vegetable production po? Magandang tanong yan. Ang Lake Cebu po ay isang napagagandang bayan at saka talagang suited siya sa lahat ng mga gulay dito sa ating bayan, no? Crucifers man siya o anong klaseng gulay, napakaganda po ang ating bayan sa produksyon ng gulayan natin. Actually, mayroon tayong mga farmers na maggugulay dito na talagang ginagamit na nila yung mga bagong teknolohiya para makaprodukto po ng magandang sariwa at magandang mga gulay na binibenta natin po sa ating mga kababayan. Hindi lang po dito sa lokal na palengke, kundi po sa ibang lugar, no? As far as Cagayan, nagbibenta po tayo. Yun po ang ating mga magugulay dito sa Lake Cebu. Okay. Sir Mario, pwede ka po magbigay na mga halimbawa ng mga vegetables o mga gulay na ginogrow nyo po dito sa Lake Cebu, South Cotabato? Yung number 1 na gulay na pinoproduce natin dito is yung kamatis, no? Yung talagang napakaraming maggugulay dito na talagang kamatis yung pinoproduce nila. Kalabasa, talong, sitaw, pichay, at marami pang iba, no? Dahil ang ating, at sinabi ko na kanina, ng ating lugar ay talagang kahit anong gulay ang itanim dito, tutubo yan, no? Basta bigyan ng natin ng magandang management. Okay, Sir Mario, last question po. Para sa mga viewers natin, Sir Mario, na hindi pa po nakapunta sa Lake Cebu, South Cotabato, alam naman po nating maganda, di ba, dito? Pwede po silang hikayatin kung ano ang mga makikita nila dito sa Lake Cebu, South Cotabato. Sa ating mga kababayan po, ating mga nearby municipalities na hindi pa po nakapunta dito sa Lake Cebu, pumunta na po kayo dahil ito po ay isang lugar ng the living treasure po, no? Actually, meron tayong 4 na national artist dito, no? Na pwede nyong puntahan. May mga resort tayo. Pwede nating puntahan, no? Pwede nating ikayatin sa kanila. Actually, meron tayong ditong mga lugar na talagang maganda para sa camping, no? At sa yung mga ano talaga, yung mga pwede nating masasabi na talagang for vacation purposes lang. So, napakaganda po ng bayan ng Lake Cebu. Ayun, at narinig yung mga ka-agri ang ating invitation para sa ating acting municipal agriculturist na si Sir Mario D. Lobiriza. At kay mga ka-agri, huwag kalimutang i-like at i-share ang ating live stream na yon upang mabigyan din ng oportunidad ang iba pa nating mga kababayan na may nais matuto tungkol sa vegetable production. Kaya na yun mga ka-agri, ating tunghayan ang ating research speaker para magbigay ng mga importante at kapaki-pakinabang na mga impormasyon tungkol sa vegetable production and marketing trends. Kaya mga ka-agri and Sir Mario, sabay-sabay nating sabihin, let's get learning! Sa muli, atin pong pinapasalamatan ang ating mga masugid na taga-subaybay ng programang School on the Air on Vegetable Production. Atin pong tatalakayin ngayong araw
ang suporta ng Agribusiness and Marketing Assistance Division pagdating po sa produksyon ng gulay. Bagamat alam po natin na ang kailangan natin ang pagkalakal ng ating mga gulay ay atin po munang i-introduce ang opisina ng Agribusiness and Marketing Division at kung ano po ang aming ginagawa. Para po sa kaalaman ng ating mga manunood, ang Agribusiness and Marketing Assistance Division ay isa pong tanggapan ng Department of Agriculture kung saan atin pong tinutulungan ang lahat ng mga stakeholders ng ating mga magugulay. Ang ating pong mission dito ay magsaserve po tayo ng isang focal unit or facilitator po ng agribusiness and market development services. Na tayo po ay naglilink ng ating mga producers mula po sa farm patungo po sa market. Ang mandato po natin ay nakabase po sa AFMA, IRR, sa Chapter 5 po, Section 40 ng Rule number 40.2 at nagsasabing we collaborate with and provide direct assistance to the private sectors including the concerned non-government organizations and people's organization in marketing ventures and in the conduct of market analysis, identification, and matching. Ang amin pong opisina ay binubuo po ng 3 sections ayon po sa rationalization plan. Ito po ay ang Market Development Section, Agribusiness Industry Support Section, at Agribusiness Promotion Section. Ito po ang ginagawa ng Agribusiness and Marketing Assistance Division pagdating po sa pagkalakal ng iba't ibang uri ng gulay po natin. Meron po tayong unang outlet kung saan po natin minamarket ang ating produkto. Unang-una dito ay ang tinatawag na Kadiwa ng Pangulo. Simula po nung buwan ng Pebrero hanggat sa kasalukuyan ay nagkaroon po tayo ng 42 sites kung saan ay tayo po ay nag-handle ng Kadiwa ng Pangulo at nakalikom po tayo ng around 6.5 million total worth of agricultural products. Ito po ang ginagawa natin sa ating Kadiwa ng Pangulo kung saan atin pong direktang dinadala ang mga produktong gulay, hindi lamang po gulay, kasama na rin po ang prutas, isda at ang pangunahing pangangailangan ng ating mga consumers po. Pangalawa po, meron po tayo dito sa rehiyon na Kidapawan Trading Post. Ito po ay sinusuportahan din po ng Department of Agriculture dito po sa pamamagitan po ng Agribusiness and Marketing Assistance Division. Ang top 5 po na vegetables in terms of volume na kinakalakal po natin, kasama po dyan ang eggplant, kamatis, ampalaya, cucumber at sitaw or pipino. Ito po ay produkto ng lungsod ng Kidapawan sa iba't ibang na sinusource out po natin sa iba't ibang barangay ng lungsod. Ang mga destinasyon naman po ng ating mga gulay na ito ay umaabot po sa Karatig Bayan, kasama po ang Mlang, Magpet, Makilala, at kasama po ang nakakaabot sa ibang munisipyo pa. Ito po ang nagiging senaryo pagdating sa kalakalan ng ating mga gulay sa Kidapawan City Trading Post. Ito po ang isa sa pinakamalaking food terminal natin dito sa Region 12 na maaari po nating maipagmalaki ang tinatawag po natin na City Food Terminal Multipurpose Cooperative. Dito po binabagsak ang lahat ng mga gulay na nanggagaling pa po sa iba't ibang lugar, sakop ng Sultan Kudarat, South Cotabato, at Sarangani Province.
Ang pangunahing commodities po na matatagpuan natin sa ating city food terminal, kasama po ang repolyo, kalabasa, patatas, kamatis, talong at iba pa. Ito naman po ay kinakalakal sa iba't ibang major cities na karatig bayan natin, kasama po ang Coronadal City, Cotabato City, at ibang lugar pa po. Ito po ang nangyayari sa ating city food terminal. Ito po ay nag-ooperate ng maagang-maaga as early as 4 to 4:30 ng umaga at ito ay nagtatapos hanggang hapon na po. So, ito po yung marketing channel natin ng ating mga gulay. Since alam po natin na ang gulay ay highly perishable crops, ay nanggagaling po sa ating mga individual na magsasaka ng gulay or ang farmers, cooperatives and associations ng mga magugulay natin. Ito po ay diretso, minsan nadediretso sa ating mga consumers kung saan ang mga consumer ay kusang namamalengke po doon sa ating city food terminal or trading post. Minsan naman po ay meron pong farmers group na ibinabagsak po sa ating trading post or sa food terminals natin kung saan ang ating mga wholesaler at retailers ay namimili sila sa ating trading post or food terminal. Meron ding mangilan-ngilan na mga magsasaka ng gulay natin or grupo ng vegetable farmers na sadyang dumediretso sa kanilang identified markets as far as market consolidators in Cagayan de Oro City, Cotabato City, and other key cities dito po na malapit sa atin. Yan po ang nangyayari po sa mga ating mga farmers group na dinidiretso po ang kanilang mga gulay sa ating karatig bayan. At dito po nagtatapos ang unang bahagi ng ating School on the Air patungkol po sa suporta ng Agribusiness and Marketing Assistance Division sa industriya ng mga magugulay. Sa ating pong pagbabalik, ating pong talakayin ang presyohan ng ating mga gulay sa ating merkado. Inaanyayahan ang lahat ng magsasaka at mangingisdang may edad na 18 taong gulang pataas na magparehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Kung magpaparehistro ay ihanda lamang ang mga sumusunod. Ang RSBSA ay daan upang maipamahagi ng gobyerno ang tulong direkta sa mga identified farmers at fisher folks. Good news dahil pwede nyo ring iparehistro ang inyong asawa at mga anak na tumutulong sa pagsasaka at pangingisda. Para sa dagdag na kalaman, tumungo lamang sa pinakamalapit na tanggapan ng Municipal Agriculture Office. Protektahan ang inyong alagang baboy kontra African Swine Fever. Huwag pakainin ng kaning baboy, i-disinfect ang kulungan, maglaan ng sariling protective equipment at ugaliing masigla at painumin ng bitamina ang inyong mga alagang baboy. I-report agad sa otoridad kung nakitaan ng sintomas ng ASF. Be safe, be secure, be ASF-free. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Ikaw ba ay magsasaka o mangingisda? Gusto mo bang makatanggap ng ayuda o anumang benepisyo mula sa Department of Agriculture? Sinihikayat ng Department of Agriculture ang bawat magsasaka at mangingisda na magparehistro sa RSBSA. Ano nga ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Register System for Basic Sectors in Agriculture ay opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Paano magparehistro? Step 1. Ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng lupa o anumang katibayan ng pagmamay-ari ng lupa. Orihinal na government ID. At latest 2x2 ID picture. Step 2. Pumunta sa inyong City o Municipal Agriculture Office na nakakasakop sa inyong sakahan. Kumuha at sagutan ng RSBSA enrollment form. Step 3. Pagkatapos sagutan, papirmahan ang form sa inyong barangay chairman, City o Municipal Agriculturist at City o Municipal Agricultural and Fishery Council chairman. Step 4.
Isumiti sa City o Municipal Agriculture Office ang kumpletong nasagutan na form kasama ang iba pang mga kailangang mga dokumento. At Step 5, kunin ang RSVSA Enrollment Stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na at upang maging kwalipikadong benepisyaryo ng anumang programa ng kagawaran. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa inyong City or Municipal Agriculture Office o sa Department of Agriculture Regional Field Office 12. Sir Andy, paano po namin malalaman ang mga kasalukuyang presyo ng gulay sa palengke? Maraming salamat sa katanungan na yan. Mainam at naitanong po ninyo. Ang pangunahing gagawin po natin para malaman po natin at updated po tayo sa presyohan ng sari-saring gulay ay panatilihin po nating nakatutok at umantabay sa releases ng ating sa AgriTayo Soxagen dahil ipinupost po natin ang updated na presyohan ng ating mga gulay at iba pang commodities. Samantala, sa mga susunod na buwan or pagkakataon, atin pong ilo-launch ang ating text blast kung saan inyo pong makukuha ang real-time na presyohan po ng bawat commodities, be it retail price or wholesale price. Sa pagpapatuloy po ng ating episode na ito, atin pong tatalakayin ang galawan ng presyo ng ating mga pangunahing gulay, both lowland and highland vegetables. Kasama na rin po ang spices natin na meron po tayo dito sa rehiyon mula po buwan ng Oktubre hanggang Nobyembre. Sa ngayon po, ang ating mga mamamayan ay nakaranas po ng medyo magandang presyohan ng ating kamatis mula po first week hanggang third week po ng Oktubre. Bagamat ganun ang nangyayari ay unti-unti pong umakyat ito hanggang huling linggo po ng Nobyembre. Ito ay dahilan po nito ay ang kulang na supply sa ating merkado. Samantala, ang ating kalabasa naman ay patuloy lang po na hindi naman po umaakyat ang kanyang presyo at ito ay nasa steady lang po na presyohan. Kasama na rin po ang ampalaya, ang sitaw, pechay, kasama na rin po ang ating talong at iba pang gulay. Para naman po sa ating highlands vegetables, ay napapansin po natin ng ating sayote ay patuloy lamang po sa steady na galawan sa merkado. Samantala, ang ating carrots ay may bahagyang pagtaas simula po pangalawang week ng Nobyembre na ito hanggang sa kasalukuyan po. Ang atin naman pong habituelas, cabbage, white potato at iba pang gulay ay may bahagyang pagtaas po ngayong buwan ng Nobyembre. Para naman po sa ating mga spices, ay kasama po diyan yung red onion natin. Ito pong mga onions natin, kasama po ang garlic at saka luya at siling labuyo. Ang iba pong source natin ay imported po mula sa labas ng bansa at inaangkat din po natin ang mga local production ng ating red onion ng ating Karatig regions, kasama po ang nasa Luzon regions na may produksyon ng red onion. Samantala, nakikita po natin sa trend na medyo may nakakaramdam po tayo ng pagbaba ng ating presyohan. Kasama po ang pulang onion, white onion, kasama po garlic, luya at siling labuyo po natin.
So, bukod pa doon, atin din pong pinapakilala sa ating mga magugulay na meron din po tayong credit facilities. Hindi lamang po ito sa ating mga magugulay, kasama po ang ating mga magsasaka ng iba pang crops. Sa ngayon po, meron po tayong credit facilities. As of November 26, 2024, meron pong release na sa ating mga borrowers amounting to 115 million po, of which ito po ay may isa sa pinakamataas na turnout ng ating accomplishment na nagmarka ng 96% of the total targets po natin. Ito po yung mga fund releases natin. May pinakamalaki po sa pie chart natin, ang North Cotabato, composed of 42%. Pumapangalawa po ang Sultan Kudarat, 33%. Pumapangatlo po ang Sarangani. Pumapang-apat po ang South Cotabato. At ang pinakahuli natin ay ang General Santos City na may 3% releases. For the FEDIs, ito po ay importante sa ating mga magnenegosyo. Ang Farmers and Fisherfolks Enterprise Development Information System, ito po ay information system, database po natin ito, kung saan atin po kinakapture ang lahat ng ating mga magnenegosyo. Hindi lamang ito sa mga magnenegosyo ng gulay, kasama na rin po ang ibang commodities, even our livestock and poultry, ang ating mga rice and corn industry. So, makipag-ugnayan po kayo sa inyong respective Municipal Agriculture Office kung paano po kayo makapagparehistro ng ating tinatawag na FEDIs. Sa ngayon po, meron tayong a total of 349 registered FEDIs na encoded sa ating rehiyon. Sa ating pong agri-enterprise, type ng ating agri-enterprise, ito po ang kabuuan ng ating FEDIs registration. May pinakamalaki po ang ating Farmers Cooperative na binubuo po ng 37%. Sinusundan po ito ng ating individual na magnenegosyo or single proprietor na merong 34%. At pumapangatlo po ang ating mga asosasyon, farmers associations natin, na may kabuuang 20% of the total registered FEDIs. At ang pinakahuli po ay ang korporasyon natin na may 9% po. Yan po ang kabuuan ng aming suporta po sa industriya ng magugulay dito po sa Rehiyon 12. Sa muli, ito po ang inyong lingkod. Ako po si Andy Ango, Supervising Agriculturist po ng Agribusiness and Marketing Assistance Division. Kung kayo po ay may karagdagang katanungan o inquiries patungkol po sa serbisyo ng Agribusiness and Marketing Assistance Division, maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming opisina na matatagpuan po sa 3rd floor, DA Building sa may Carpenter Hill po, at hanapin niyo po ang aming hepe na si Dr. Ismael Intao. At dyan po nagtatapos ang ating School on the Air on Vegetable Production, natid sa inyo ng Department of Agriculture, Regional Field Office 12. Sa uli mga kaagri, isang malaking pasasalamat po sa nakatutok sa ating programa na ngayong umaga, lalo na sa ating mga vegetable farmers na tiyak na magagamit ang mga kaalamang ito para sa kanilang pang-araw-araw na mga gawain sa agrikultura. Kaya mga kaagri, para kayo maging updated sa ating mga kaganapan, huwag pong kalimutang i-like, i-share at i-follow ang aming mga posts sa aming official Facebook page, ang Agri Tayo Soxergen. Sa uli, ito po si Ian Carbonell, ang iyong lingkod, at sama-sama po nating abutin ang isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Hanggang sa susunod na episode naman mga kaagri.